Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is random topics lang. Siguro sa mga mangyayari na lang sa Pilipinas. Sa global na rin to. Kahit saan naman tong lugar eh. Hindi ka makakaiwas talaga sa black pill. Ibig sabihin ng black pill is yung truth lang talaga. Wala naman about yan sa pinapanigan na pill-pill. So, ano kaya magandang pag-usapan? Siguro yung mga younger generation na namimili ng future prospect, yung mga matatanda, mga 30 above. Napansin ko to lalo na pag yung age bracket ng babae nasa epiphany phase na, mga 25 pataas. Usually nakikita ko dun sa mga FB pages is naghahanap sila ng lalaki na seryoso daw, tapos may trabaho, tsaka educated. Yun yung nakita ko 24 years old siya. So, papunta na siya dun sa 25. So, nagka-epiphany phase na tong babae na to. Kasi sabi ng Rolo Tomasi, 28 dahil may party years. Sa akin naman, sa black pill lens ko is 26 yan after ng 25. Pero merong maaga pa rin. Depende sa socio-economic ng babae. Kung talagang salat siya, bata pa lang, is malamang similar yan nung babae na kagaya ni Bugoy na Kuy Kuy is 18 pa lang no 19 is may kipagrelasyon yan ng kagaya ni Bugoy na 41 na ata si Bugoy eh. Alam ko 41 na. So maagang na black pill yung babae na yun na ang importante talaga yung survival niya at lifestyle. Pinupukpok rin niya ng red pill yung mga high value man, which is pagiging beta box provider. Kasi yun yung ano talaga yung talaga main purpose ng buhay, di ba? Survival tsaka procreation. Pero dahil sa hypergamy nga, sa alpha fox side is once na ma-hit sila ng pogi kahit nasa long term yun, kahit yung mga babae ni Bugoy pwede ma-hit yun ng pogi talaga kasi nga yung hypergamy talaga is ano yan, wala yung pinipiling ano, lagi yan nagmamadali. Kasi ano yan carnal, worldly desire. Siyempre, kasama yung primal desire yun, which is sex. Yeah, sex parang pagkain lang din yan yung pleasure, 'di ba? Kasi nga yun yung pinaka ultimate pleasure ng beast, 'di ba? Orgasm. Sinabi na yan ni SQS eh. Yun yung pinaka ultimate pleasure yung sex nga. Kaya minsan, 'di ba? Merong mga makikita ka na 30 years of marriage or 10 years na relasyon is nasira dahil lang sa 5 minutes na pleasure sa isang sa sex lang. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na ano. So, mabalik tayo dyan. Ang hypergamy ng babae is ang pagpili niyan is base yan sa sa socio-economic, looks ng babae rin, tsaka yung age niya, which is nakabase dun yung fertility time period. Pero yun nga, hanggat maaari nga is dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas is survival na lang din priority ng babae. Marami na rin babae rin talaga na ayaw na rin mag-anak eh. Sabi, di ba pinupokpok ng red pill, sabi, gusto raw ng babae mag-anak. Marami ako natanong na babae, ayaw nila mag-anak ah. Sinasabi ko yan, kahit yung 22 na ka-ons ko, wala pa sa isip niya na mag-anak, ayaw niya rin talaga. Kahit yung LDR ko, 25 na siya ngayon. Ayaw niya rin talaga mag-anak. Kasi nakikita niya doon sa mga ibang may mga pamilya at anak is talagang nagdurusa nga dahil sa hirap ng buhay. Ang hirap kumita ng pera kasi sa Pilipinas eh. Kasi fantasy yan yung may kasama ka, tapos mas masaya pag marami ka. Tawin na paanong masaya marami, individualistic tao. Ang dami nyo nga kasama, nagtatawanan kayo, gutom ka naman, syempre iinit ulo mo. Kaya makikita mo sa squatter area, 'di ba? Nakakagawa sila ng mga illegal na gawain. Tsaka mostly ng mga tao doon nagsisigawan, 'di ba? Kasi nga wala makain, mainit ulo.
dahil gutom eh. Ganun talaga yun pag gutom ka, yung bestial nature mo talaga lalabas, gagawa ka ng kasamaan eh. Kasi napipilitan ka eh para makasurvive ka eh. Nandyan yung pagnanakaw, pagtutulak, tapos pang i-snatch, tsaka pagbebenta ng laman yan. Isa pa yan, dadami na yan sa future. Actually, magiging bargain na yung Pepe eh. Kasi nga, lalo na sa Blackpill na pinopromote ko na mag-pro na lang. Pucha, magpo-pro na lang karamihan ng lalaki, tas magiging bargain na yung Pepe kasi nga sa hirap ng buhay. Na tataas pa bilihan, 'di ba? Habang nag-move forward yung natin kada taon is pataas ng pataas yung bilihin. Tapos yung sweldo is hindi naman tumataas, onting bump lang. Magkano? 50, 100, wala yun. Tangina, pamasahe pa lang lagas na yung 100 mo eh. Magkano ba pamasahe sa jeep ngayon? 10 piso na ata eh. O baka 15 na. Hindi ko lang alam pero nasa ganong range na yan. Eh kung 3 rides ka, 30 na. Ewan ko 2 rides, di ba? Pupunta ka sa kuwari nag-aaral ka. Alam ko 15 from Calentong papuntang UBEL. So kung college ka po, 50 na agad 25 na agad nalaga sa 150 mo na baon. Eh dati baon ko 150, mga ganun eh. Paano pa kaya ngayon? Di na ubro yung 150, mahal na rin yung meal eh. So, yan yung sinasabi ko, maraming magiging single, maraming magpo-pro dahil sa hirap ng buhay. Tapos, baka nga yung mga babae ayaw na makipag-SEX kasi nga, gutom eh. Paano ka malilibugan kung gutom ka? 'Di ba? Hindi ka malilibugan yan, iisipin mo yung survival. Which is advantage yan ng mga magpo-pro pero short term yun yung pro, hindi naman long term yun. Tsaka, pag kasi pag mga nag-iisip na short term, ganun eh. Kakain ako ng mga process kasi enjoy ko yung buhay ko. Di ba yun mamatay ng maaga? Kasi wala pa sila dun sa point na nagdudusa sila dahil sa lifestyle choices na ginagawa nila, di ba? Kagaya ng pakikipag-ons. Tapos yung mga nagsasayang ng oras dahil inuuna yung Pepe. Tapos yung mga babae naman na nakikipag-fling-fling lang. So may wall din naman talaga dun sa babae. Kasi nakapakinggan ko to sa kay Rolo Tomasi. Fertility time period, yun yung wall talaga nila. Yun yung pinaka-wall. Pero dahil sa hirap ng buhay, ayaw na ng babae na makipagrelasyon kasi nga mostly ng mga lalaki minimum wage earner. So 80% minimum wage earner. So magiging pabigat na lang yan sa babae. Kaya mas pipiliin na lang talaga nila maging single kasi walang suitable talaga na lalaki na na magi-step up. Kaya nga ganito magiging trend yan, dadami pro. Tapos may kipag-ons na lang sila sa mga pogi. Yung mga 18 to 25 yung sinasabi ko nga. Yung hindi pa na black pill dahil sa hirap ng buhay. So itong mga average income earner, itong mga ikipag-ons na to. Tapos, mga lalaki naman din is mazizero rin talaga karamihan. Which is nangyayari na rin talaga yan ngayon. Sa western nga, mas brutal pa eh. Itong pakikipag-ons ko sa isang taon, nakadalawa na ako. May nagsabi nito eh, once na meron kang sexual experience sa isang taon, at least one, ibig sabihin chad ka na. Ibig sabihin chad na pala ako. Dito yan sa West dito yan sa West. Ibig sabihin ganun kahirap dito. Kaya yung mga nagsasabi, napakadali-dali. Ano ka? Hindi Yung mga Pilipino na nandito is westernized na rin mag-isip yan. Marami rin talagang zero dito na lalaki. Kaya nga nagpo-pro na lang din sila. Pero yung mga lalaki rin dito, ayaw na rin mag-pro kasi uunahin na lang talaga yung pangpagkain. So, ganun yung mga mayayari. Dadami yung mga pro. Mga lalaki, failure. Minimum wage is hindi talaga sila suitable. Tapos, dadami na rin yung mga babaeng mga prime age na hahanap na lang ng yung matatanda na may properties tsaka mayroong status.
Alam ko naman din yun kasi ganun yung katayuan ko na parang lalabas nga na piniplease ka nila kasi nga meron ka status. Alam ko naman yun, di naman ako bobo eh. Kaya naman sila nakikipag-on sa akin kasi may trabaho ako. Bukod sa looks na mukha akong bata. So, ganun na rin yan. Sa Pilipinas nga, di ba? 24 years old nakita ako looking for 25 above na lalaki na may trabaho tsaka educated. So ayaw niya talaga ng ng trabaho lang na minimum. Gusto niya yung STEM max, either IT and engineer, doktor or kung teacher, police, mga men in uniform, marine, ano ba yan? Yung seaman yun. Although seaman, pwede naman yan. Training lang kasi yan eh. Hindi mo naman kailangan diploma sa seaman eh. Training lang yan eh. Kasi pwede kang janitor, seaman na rin tawag dun. Pwede kang taga-tiktik ng kalawang sa barko, seaman na rin tawag dun. Pero malaki kita na mga nasa 50 above. 50 above. Cook, seaman na rin tawag dun. So lahat ng mga nasa barko ay seaman. Yung kasi misconception nila, inisip nila engineer, seaman. Hindi ah. Lahat ng mga nasa barko, seaman tawag dyan. Malaki kumita yan kasi nga ang binabayaran sa kanila doon is yung oras nila na offland sila. Ibig sabihin nasasayang yung buhay ng mga seaman dahil wala silang experience outside dun sa work lang talaga. Kasi biruin mo, nakakulong ka lang dun sa sa barko, 'di ba? Tapos mag mag a-unpack lang kayo ng bagahe, ganun. So parang malungkot din 'yun, pero 'yun nga yung binabayaran eh. Yung mo, yung oras mo na nandun nag-i-stay ka dun. So yan yung mga senaryo na mangyayari. Lalo na diyan sa Pilipinas na na nauuso na rin yung date pro na sinasabi ko, 'di ba? Yung mga babae na naghahanap ng ons kay FWB. Pero future prospect pa rin 'yun. Kasi yung mga lalaki na pinapatulan nila is toro man kagaya ko. Ibig sabihin ng toro man hindi lang yung yung walang pera. Pero may nakikita ako sabi, oh, gusto makipag-ons, wala namang pera na walang pang check-in. Ano yun, parang double meaning yun eh. Double meaning. Kasi yung gumagawa nun is may pera talaga yan, tsaka may status yan. Which is yun yung ginagawa ko, 'di ba? Na hindi ako gaano nag-i-invest ng effort. Minimal effort, minimal investment. Kasi ang ang habol talaga ng babae sa is yung overall mo eh. Yung looks mo. Hindi naman kasi makikipag-ons yan eh kung hindi yan below sa'yo, di ba? Tapos, yung future prospect pa na mapoprovide mo. Kaya nga, binanggit ko na yan parang 3 months o 4 months ago yan, date pro na yan. Yung sinasabi ko sa inyo. Maraming babae gumagawa niyan ngayon for future prospect. Paano ko nalaman yan? Kasi yung naka-ons ko na mga nandito, 'di ba? Future prospect pa rin yan. Kala mo yung ons na yan, tsaka FWB, hindi future prospect yan. For the sake of pleasure lang din yan. Oh, merong factor na ganun, pero pag pumatol sila sa matanda, future prospect na rin yun. Kasi ang logic doon is, kung looks lang talaga habol nila, pwede sila magpatira sa kaedad nila, 'di ba? Na mostly naman hindi gano'n eh. Kasi nagtatrabaho na yung babae. Babae kasi nagtatrabaho na eh. So parang ang sinabi ni Rolo Tomasi, ba't pa sila magko-commit or makikipagrelasyon sa lalaki na walang kakayanan mag-provide? Which is mas okay na yung maging single na lang. Marami akong mga STEMMAX na katrabaho dati sa Pilipinas na hanggang ngayon single. Yung iba pa nga, no boyfriend since birth, which is by choice nila yon. Kasi pwede naman sila lumandi talaga kung tutusin. Kaso yung lifestyle na nasa kanila ngayon is ayaw nila mawala, which is yung freedom nga, pa-travel-travel, kain-kain, party-party, ganyan. Yun yung mga nangyayari ngayon dahil sa feminism, dahil nga 'di ba sexual liberation,
Hindi na pagmamayari ng lalaki yung katawan nila. Ayaw na nila mag-commit sa mga average looking or pangit na walang kakayanan makapag-provide. Kasi 'di ba pinanglo-long term nila 'yan. Eh, putang ina, bakit ka pa magpapatira diyan? Doon ka na lang sa pogi na ano ba? Doon ka na lang sa pogi. Eh, ganun din naman. Ang end goal lang is SEX lang din, 'di ba? Doon ka na lang sa pogi. At least madisgrasya ka man. At least okay pa yung genetic kaysa dun sa uh, mag-commit ka for the long-term security dahil mabait lang. Yung average looking tsaka pangit. Naku, hindi na uso yung kabaitan. Yung, di ba yung mga sinasabi nila sa FB group, basta mabait daw, loyal, may trabaho. Pero ang dami doon, sinisinzone lang. Yun san pa nga, hindi nila ibinabasa yung mga message, DM eh. Kasi nga, hindi yun yung ano talaga, main reason ng babae kung bakit nakikipagrelasyon sila. Ang main reason talaga is survival talaga long term, which is yung financial security. Simula pa sa ninuno natin yan, sa tatay ko, kahit pa sabi mong babaero tatay ko, financial security pa rin talaga habol. Yan yung mga alpha na may beta traits and tendencies. So, kahit pa sabihin mo yung sa squatter area, alam mo yung nakakapambabae doon sa squatter area na ano, na average looking or pangit. Yung may trabaho, tricycle driver. Actually, mas malaki pa kita nun sa ano eh, sa minimum wage earner eh. May stable na trabaho, tsaka inaasahan. Tapos makikita mo, todo kayod yung lalaki dun sa squatter area. Tapos yung babae, ano, sa bahay lang. Kasi yun talaga dynamics talaga na aasa yung babae. Meron pa rin gumagawa ngayon yan na babae, pero yun nga, nauuso na kasi yung STEMAX, ayaw na nila mag-commit sa mga hindi talaga nila sexually attracted. Hindi talaga sila sexually attracted. Siguro, magko-commit na lang sila kung kupas na sila, single mother, nasa 30 na, mamadali na yung biological clock. Which is, yun nga yung sinabi ko sa inyo. Yung pagpili ng babae is base sa socioeconomic status niya, sa looks niya, tsaka sa age niya. Yung tatlong yun. Dun lang naman magfo-fall yan eh. Kasi sa lalaki kasi, ganun din. May age pill din naman kasi lalaki. Kung average looking ka or pangit, is maga ka talaga matatamaan. By 25 pa lang game over ka na. Kasi kasabay rin kasi nung looks. O, sabihin na natin meron din naman talaga average looking talaga na nag-i-stem max din talaga malaki kita. Pero mostly kasi invisible na yan dahil sa age pill na sinasabi. Kasi mostly ng mga katrabaho ko na ganun na nagkaroon ng karelasyon is nag-fade na yung looks talaga nila. Parang yung mga katrabaho ko panot na talaga sila. Napansin rin niya ng mga ano ko ng ka-LDR ko. Sabi niya, nakasabay ko sa mga MRT, puro panot na yung mga lalaki. Gusto niyo ipakita ko yung ano yung message niya eh. Yun talaga yung sinabi niya, puro panot na raw sa MRT. Sabi ko, ano edad na ba niya mga yan? Sabi niya, mukhang bata pa sa'yo eh. Ibig sabihin mga nasa 20s pa lang, mga late 20s ganun, panot na nung Norwood na. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, panot ako. Kaya mas may malala pa sa akin. Dumadami na rin talaga daw eh, yung mga napapanot. Kasi nga, unang-una, stress yan. Tapos, pollutant, heavy metals dahil nagko-commute, di ba? Lalanghapin mo yung usok sa jeep. Tapos, stress dahil minimum wage earner. Biruin mo, MRT, minimum wage earner yun. Although, merong iba dun na malaki rin kumita, mga nasa 30, pero a month. Pero wala yun, gas-gas yun 30. Sa renta lang yun, kung nagre-renta ka ng bahay, ubos yun. So, yan yung mga factor bakit maraming napanot na ano. Tsaka yung processed food nga, kasi nga, fast life eh. Wala nang, biruin mo sa Pilipinas, 6 days a week ka nagtatrabaho. Wala ka nang time magluto. Wala ka nang time magluto para sa ano, pambaon mo.
Hindi kagaya dito sa Western is pwede kang 4 days a week magtrabaho. Minsan mga 3 days a week eh. Depende yan kung ano priority mo. So, yung yung pagtatrabaho is wala ka talagang dyan, hindi ka puro kakainin mo dyan mga basura na process kasi nga 6 days a week ka tatrabaho, di ba? So, ang mangyayari niyan is panay fast food ka. Ako naman, nakatakas ako niyan kasi yung hospital na pinagtatrabaho ko 12 hours. So, pinili ko yung 12 hours. 12 hours for 10 years dun sa Pilipinas. At least, nagtatrabaho ko 3 to 4. 4 lang din. So, nakakabaon din ako. Nakakaluto ako ng mga gusto kong kainin. Which is iniiwasan ko nga yung mga bili-bili sa labas dahil binubudburan niya ng betchin eh. Tsaka mga kung ano-ano pang chemicals na tsaka nire-reheat, di ba? So, yun yung pangit lang diyan sa Pilipinas kasi nga as in yung buong lifestyle mo talaga apektado diyan dahil sa baba ng kita tapos yung everyday pa na pasok which is maapektuhan yung hindi ka makaka-exercise diyan puta 6 days a week. Makaka-exercise ka pa diyan, sisingit mo, pagod ka na. Kahit pa sabihin mo nakaupo ka lang eh, yung trabaho mo. The fact na 8 hours for 6 days a week is talagang drain ka na dyan. Kaya nga hindi ko pinili yung dyan. Sabi ko dito na lang talaga ako. Mas maigi pa. Pero gagawin ko dito, titipid talaga ako. Fast track ko rin to. Para by age 43 or 45. Which is yung pakay ko dito makuha ko. Iskapo na rin talaga ako. Tapos interest na lang aasahan ko. Sa bagay may pension na rin naman ako sa Pilipinas eh kung umabot ako ng 60. Kasi nga sa 10 years na work ko dati, SSS. Although, mga 3,000 lang yun, 4,000. Pero kahit na, malaking tulong na rin yun for mag 60 ka na, di ba? Tapos, pag single ka, sabihin mo low income, pwede ka mag sa gobyerno, yung 4 piece ba yun? Tutulungan ka rin nun eh. Tsaka yung mga kung ano pang benefit sa senior. So, yan yung mga mangyayari na ONS, Date Pro, tapos Sugar Daddy. Yung Sugar Daddy is yung mga prime age na papatol sa matatanda na may property. Kagaya ng mga mangilan-ngilan na subscriber ko dito, wala nga silang trabaho pero kumikita naman sila ng 17,000 or 15,000 dahil sa paupa sa bahay. So, ganun yun. Dahil nga sa hirap ng buhay. Bawat gender gusto makalamang. Pero mas may advantage talaga yung babae dahil sila yung picker eh. Sila talaga yung lalamang talaga. Na Kasi, biruin mo. Itong mga makaka-ons ko, mga below to sa looks ko eh, kung tutusin eh. Actually, halos lahat talaga sila below. Kahit nga yung mga katrabaho ko na babae, below rin talaga eh. Meron akong target ngayon, yung pharmacist talaga eh. Ang tangkad niya, 5'9" siguro yun. Tapos, ang sexy niya. Tapos, siguro, age bracket nun, nasa 24, nasa ganun. Pwede na yan. Tapos, mukhang walang kumakausap sa kanya. Nagre-reach out yun. Minsan talaga, direct approach ko yun. Sabihin ko, share companionship. Tapos, pag pumayag siya, di, after ng work, o di, dito na rin siya. Kasi minsan yung babae, pagka matagal na drought yan, parang nagiging uhaw din yan, lalo na pag prime age pa. Pero pag ipipa ni pace na yan, wala na, mas gusto na lang nila mag-isa. Napansin ko na yan sa mga 30 na babae, mas okay na sila na mag-isa sila, nagkukulong na lang sa kwarto. Yun nga lang din, maraming magkakasakit na rin yan, lalo na yung mga matatabang babae. Kaya nga nakikita ko yung mga hinaharap ng bawat tao base sa habit nila na ginagawa ngayon. Kung ano yung lifestyle nila, yung habit nila na ginagawa, yun yung babasihan ko na mangyayari sa kanila. Gaya nung nandito na di nagtatrabaho tapos umiinom. Umiinom-inom.
Hindi niya na-foresee yung ganun na ano, na magpapalit ng owner. Kala niya kasi magiging thank you. So, hindi siya nagbayad dahil may transition sa bagong owner. Inadapt o di laya siya. Hindi siya nagbayad eh. Yan yung mga utak ng manggugulang. Hindi ka talaga makakagulang talaga dito na ano, yung todo talaga. Kasi meron tayong tinatawag na cause and effect. Yung bawat ginawa mo, choices mo is may multiple na effect yan. Which is yun yung ginagawa ko dito sa Black Pill Channel. Yung iba-ibang perspective na mangyayari na para hindi ko naman sasabing mape-perfect nyo yung life nyo is sinasabi ko lang yung advantages, disadvantages, tsaka yung mga pwedeng possible na mangyari. Na ano, lalo na dyan sa Pilipinas, sa hirap ng buhay. Tangina. Kaya nga sinabi ko sa inyo, gawin nyo talaga yung best nyo na pumera talaga eh. Maximize nyo kung ano yung meron kayo. Tsaka, unang-una yung health nyo kasi dyan yung driving force nyo eh. Syempre, pag mataas testosterone mo, puta, sakop mo lahat yan. Yung ano, syempre nung 20 ako, mataas testosterone ko, tangina, pasa ko yung board exam, masteral ako ng 25. O, testosterone yun dahil mataas testosterone mo eh. Yung sinasabi nila na ano, dapat talaga 20 ka pa lang talaga pagsabayin mo yan. Pagsabayin mo. Huwag ka lang mambubuntis talaga tsaka mag-aanak. Yun talaga pasira talaga ng future mo eh. Kaya ano eh, maganda talaga huwag ka mambubuntis o mag-anak. Sinabi na rin ni Rolo Tomasi yan eh na huwag ka magpakasal, huwag ka mag-anak. Ako sang-ayon ako dun. Kasi yung genetic line, walang kwenta yan. Tangina, genetic line eh, isang consciousness lang tayo. Pare-pareho lang living organism yan. Illusion yan, yung genetic line mo magpo-proceed. Tangina, hindi na bago yan. Marami na nag-aanak. Bilyon-bilyon na yung nag-aanak eh. Dadagdag ka pa sa kabobohan nila, di ba? Tangina, yung ibang mga lalaki kasi na brainwash sabi, tangina gusto ko mag-anak kasi yung genetic line ko ano. Tangina, ano yan? Fear of death? Fear of death yan eh. Kaya ka nagkakaganyan eh. Ano yan? Sagana sa soya yung ano, sistema mo kaya ganyan ka mag-isip. Yung iba genetic line iniisip, mapasa yung genetic line. Tangina, hindi na bago yan. Ginawa na ng aso yan, nakipagkantutan, nagkaanak. Tapos ginawa na yan ng mga ibang animal pa. Hindi na bago yan. Idadagdag ka pa sa kabubuhan ng mga tanga, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na itong black pill talaga is mapapalaya ka. Yung genetic line, illusion yan. Hindi na bago yan. Nature ang ano dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, palawakin nyo yung nalalaman nyo kasi yung katotohanan, papalayain kayo niyan. Kasi ang totoong freedom is acceptance ng truth. Siyempre, pag na-accept mo na yung totoo, putang ina, ano ba purpose ng buhay? Survival at procreation. Yun pa nga lang ultimate black pill na eh. Ma-accept mo yung truth na yun is talagang mapapalaya ka na talaga. Yung mga iba pang ano, tangina compete. Kasi yung purpose nila sa ganyan, paparami ng pera, bandage pa rin yan eh. Yun yung carnal worldly desire pa rin talaga. Which is yun yung magpapahirap sa'yo dahil attach ka dun sa emotion na yun, yung desire na ganun eh. Sa black pill, gagawin mo lang talaga yung tingin mong gagana, tsaka may kinalaman sa survival mo. The rest is by fate. So, yun talaga yung ano, mas mahigi. Kaya nga, nasa 47 laws of power yan. Yung be like water. Si Bruce Lee sinabi rin yan, be like water. Sa akin, sinabi ko na rin yan sa inyo. Seryoso, presentable at malinis. Tapos gagawin mo na lang talaga yung gagana. Tsaka yung ma-maximize mo yung kung anong meron ka. Tapos the rest by faith. Yun na lang. Yun lang talaga magagawa mo dito eh. Tingin mo ba may attachment ka ba sa mga desires dahil sa mga ganong mentality? Yung mga sinabi ko, wala.
Di ka na yung parang, "Tangina nagdudusa ako," yung mga nade-depress, 'di ba? Maraming mga taong gano'n, 'di ba, nade-depress kasi hindi nila alam yung katayuan nila, eh, na mamamatay din sila, tatanda. Totoong purpose ng buhay ay survival lang talaga. Illusion kasi yan, eh, mga kasayahan, eh. Actually, yung kasayahan ano lang yan, eh, um, illusion yan. Ang totoong state talaga negatibo. Kasi kung wala negatibo, hindi mo mape-perceive yung positive na sinasabi, which is satisfactory lang talaga yan. Dahil yung katawan talaga natin negatibo. Pinu Nilalagay ka lang ng mga achievement mo tsaka yung mga ginagawa mo na distraction at best as satisfactory. Hindi talaga siya yung pinaka-best, satisfactory lang siya. Actually, kung may ganito ka ng ano, ang i-goal mo na lang talaga, enlightenment lang talaga eh. The rest is game over na rin talaga. Yun lang talaga i-goal. Actually, yan yung ginugol ng mga Gnostic tsaka mga Buddhism eh. Mga Buddhist eh. May enlightenment lang talaga. Kasi the rest talaga dito talaga basura talaga. Sa realidad na ito, basura. Kasi yung state talaga, yung condition ng realidad, negatibo eh. Kaya nga, seek enlightenment lang talaga para hindi ka na nakaband sa emotional, psycho-physical, mental mo. Psycho is mental, di ba? Physical, emotional. Yun yung magpapalaya sa'yo. So, paano yun? Let's go. Peace.